Ito ang panahon ng paghilom. Mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Hello, magandang gabi po sa inyo. And it's our Saturday again dito po sa DZAS 702 dito po sa FEBC. At maraming salamat po sa pagdalo nyo sa amin again tonight dito po sa ating programa sa panahon ng paghilom. Ako po si Josephine Reyes. Samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng gabi sa araw na ito. Napaka-special program because ito po ang huling araw ng aming programa sa taon ng 2023. Ang aking pong partner, as usual, ako'y iniwan na naman. Pero babalik po siya. Pero, syempre, hindi naman ako iiwan ni Pastor JV. So, andito po siya, kasama pa rin natin siya at ang ating pong panauhin ngayong gabi na ito. So, pabatiin muna natin si Pastor JV. Pastor JV, good evening! Hi, Josephine. Good evening. How are you? Sa'yo. Good evening sa'yo at good evening sa ating mga listeners. Right. No? It's our year-ender That's correct. episode. No? Welcome po sa December 30 episode ng Sa Panahon ng Paghilom. That's right. And those who are just listening right now at ngayon pa lang kaka-checked in, no? Maaari po nyo po kaming, again, mapakinggan sa Facebook Live dito po sa DZAS 702 AM station sa Facebook at saka sa, of course, sa station. Ganun din po sa Living Waters Facebook at sa YouTube channel. Don't forget to like, subscribe, and also comment. Pakishare na rin para dun sa gusto nyong mapakinggan ng ating programa at they want to learn about the Living Waters program at mga healing stories po ng programang Sa Panahon ng Paghilom. Napakaganda ng topic natin ngayong araw na to. At doon sa mga hindi nakakaintindi o kung gustong alamin kung ano yung Living Waters program, ngayong araw natutulungan ako ni Pastor JV, explain yan sa inyo. Siyempre, other than explaining about the program, meron po tayong kasama ngayong araw na ito na graduate po ng program na ito, ng Living Waters. So, sa ilang weeks o months na pinag-usapan natin, I'm sure medyo napansin niyo ang aming pong programa ay tumatalakay ng mga naging karanasan o mapait na karanasan ng past, no? At ito ay naghilom dahil po sa Panginoon at dahil din po nag-undergo pa rin sila sa programa ng Living Waters. Ang programang pong ito ay malaking papasalamat natin, Pastor JV, ay bigyan tayo ng oras ng FEBC, ng DZAS Management na tayo po ay mag-air. Yes. Partnership ito with them. Yes, definitely. Thank you so much. And I hope our listeners are learning a lot from us and moving forward. So, sa Pastor, tayo muna mag-usap na dalawa. Mag-end na ang 2023 kasi ang 19, 20, 21, 22 medyo pandemic yun. Iba na ang panahon. Yung 23 nagsimula na magbukas. Kaya nandito na tayo Yes, na-miss ko nga pumunta dito sa studio. Diba? Exciting na. Last time I remember you said, medyo kumakapakang. Pero ngayon parang sanay na ka na going back home. No? Pastor, 2023, looking back, I mean, kasi di ba ang karamihan ng mga tao, pagka malapit na ang New Year, nag-prepare na sila. I'm sure, kasi ngayon, December 30, people are preparing now for the 2020. Di pa siguro 2024, nasa utak nila, nasa handaan pa rin. Nag-prepare na kahit naman tayo, Noche Buena, di ba? Mga family gathering and all that. Yung preparation na ginagawa ng isang tawag dito, ano sa Tagalog yun? Man of Christ or man of like you are a pastor. How do you prepare yourself for the coming year? Well, itong 2023 kasi kakaibang taon nito for me, no. Not just as a pastor but as a person, no. Kasi itong 2023 may nangyaring malungkot sa buhay ko. Oh, that's right. Yeah, dahil nung August 8 namatay
my father passed away, no, from stage 4 lung cancer. And malungkot 'yon, but at the same time very very redeeming. Meron kasing ginawa ang Panginoon sa relasyon ko sa aking ama. Na part yun kasi ng healing story ko rin na isa sa major issue na dinala ko sa Living Water sa yung sugat ko from my father. So sa mga nagdaang taon, unti-unting hinilom ng Panginoon yung relasyon na ito. Na nung 2018 talagang akala ko yun na yung sukdulan nung healing ni Lord sa aming mag-ama. Nung 2018 kasi 80th birthday yun ng father ko. So binigyan ako ng pribileyo ng Panginoon makapunta sa Canada to be with my father and celebrate his birthday. So wala siya dito? Oo, he has been based in Canada for many years. Yun. So akala ko yung 2018 yun na yun. Yun na yung sukdulan. Yun pala meron pang ilalalim yung paghilom ng Panginoon sa akin. Na nitong bago siya mamatay yung father ko, binigyan ako ng Lord ng 12 days to spend with Him. No? Pumunta kami uli ng asawa ko sa Canada to be with my father, no, in his remaining moments. And then nung isang umaga na nagbantay kami, nag-alaga kami sa father ko. I was alone with my father. So sabi ko sa father ko, ito yung time na halos hindi na siya nagsasalita. Mas marami siyang oras tulog, no? Yes. So talagang nagsha-shutdown na yung body system niya. So nung umagang yon, sinabi ko sa kanya, wala akong masabi sa kanya kundi sabi ko sa kanya, Papa, I love you. Ganon. And I was not expecting a response, no? And then what happened was yung gaze niya, kasi yung time na yon parang blanco na yung pagtingin niya, ganon. After saying that, no, I wasn't expecting a response. Tumingin siya sa akin and he whispered, I love you. Yun. So I was so surprised by his response, no. And na-realize ko, kahit nagsasuffer yung father ko from this illness, yes, he just wanted to affirm me, no? He just wanted to love me. So sabi nga ni Benji, when I told Benji itong story na to, sabi ni Benji, alam mo, your father died by loving you. Yeah. Yun. And so my father is not my father is a believer, no, mananampalataya din siya, no. He's not a pastor. He's serving in the church niya doon sa Canada. So as I prepare myself for 2024, no, yun yung baon ko. Maaga mo nang pinagamit sa akin yung tissue. yun yung baon ko, Josephine, no? Yeah. And dun sa lamay at yung burial ng father ko. Yeah. He was surrounded by so many people in his church who loved him, no? Lagi nilang sinasabi, your father loved us. And so yung baon ko for 2024 is I want to be a loving person just like my father. Yun. I want to be a more loving person. Yun. So yun yung prayer ko. Lord, kung paano naging mapagmahal yung father ko, no? And yun yung I want to be that kind of person for 2024. May tanong ako doon, Pastor. How much more can you love? I mean, as a pastor, that's exactly you are, inaano natin ang buhay ni Kristo. Kailangan lalo na sa isang pastor, kailangan lumabas talaga sa iyo ang buhay ni Kristo. And Christ is love. How much more, when you say, I want to love like my father, what kind of love are you talking about? Is there a description for that? Mahirap siyang i-describe pero I would describe it as yung
kailangan mabawasan yung yung I like one of my weaknesses, I tend to be self-centered and selfish, no? So mabawasan yung selfishness ko, mabawasan yung pagtingin ko sa sarili ko, and become other-centered, other-centered yun. That kind of love, no? Hindi nakafocus sa sarili mo, pero sa tao. And I want to be more expressive about loving people by my words. Correct. Like my father, no? Yung actually yung father ko, yung nakilala kong father kasi hindi siya ganun eh. Yeah. Pero when the Lord began to heal our relationship, mas naging verbal siya, naging vocal siya about His love for me. I understand how important that is for you when sa deathbed ng isang tao. At hirap, and also, ang daming gamot niyan eh. Kasi they are being, make their last minute or and days comfortable, and sinasaksakan na ng kung anong mga gamot yan just for them to feel comfortable. Actually, wala nang sinasaksak sa kanya. Wala na. Ano na yun? Palliative care na siya. Care. Imagine with all that kind of pain and weakness and all, he was able to respond in her Yes. Yeah, that is something else. That is meaningful. No? No, madaling sabihin niya pagka-relax ka eh. Madaling sabihin ng I love you kung happy ka. Pero hindi mahirap sabihin ng I love you kung hindi ka nakakaramdam ng tama. At mahina ka na. Kaya nung pagbalik ko dito sa Pilipinas after staying for 2 months sa Canada, sabi ko kay Benji, the loss is so deep because I was loved deeply. Yes. Nako, napakaganda naman ang kwento na yan. Naiyak tuloy ako. Dahil, this is one thing I wanted to hear from my father. But, didn't have a chance to hear it from him. Okay, that is another story. And many people will not have that kind of opportunity that I have. No? Correct. Mahirap. Kasi, lalo na sa Pilipino, yung mga tatay, mahirap talaga nilang mag-express. No? Lagi silang, kasi they are playing a role. They have to be strong, they have to be tough, parang tuloy yung I love you nagiging weakness. It's supposed to be. It's not. I love you is so strong. That makes the other person na sinasabihan mo stronger. Diba? And by those 3 words, no, I can look and approach 2024 with hope, no. Totoo, nawalan ako ng tatay, pero baon-baon ko yung pagmamahal niya. Yun. Yeah, that's so nice, Pastor. Naiyak naman ako doon. Ito pa sinasabi ko nga, this coming year, all the common notion ng tao, papasok ang taon, anong New Year's resolution? Yung ganun klase. Pero sa atin, hindi yan ang tingin natin. I'll start with myself. Hindi, yung ako parang looking back, I have to look back what happened. And then for me to be able to move forward. Ano ba yung mga lessons I learned from the past for me to be able to move forward? Sa pagiging pastor, ano ang inyong sinasabi tungkol dyan? Yung looking back and moving forward. Yung siguro looking back, kasi we tend to approach the new year by what we did not do. Correct. No. Yes. So next year magaganito na ako, next year magaganito na ako. And because of our fallen nature, yung mga promises natin hindi naman talaga natutupad no? Pero what if when we look back at 2023, what are the things that we can be grateful for? Wow. It's difficult to have that because of the pandemic, and of course one is natapos yung pandemic, hopefully tapos na. Pero about our life in the past, diba? I mean in 2020, 2022, 21, diba yung mga ganong klase? So medyo mahirap, no? So nung yung 2023, bukod sa nabisita ko yung father ko, I was with him, no? Tapos yung narinig ko sa father ko, in-affirm niya yung pagmamahal niya sa akin. Bukod doon, ang dami kong kailangan pasalamatan kasi yung mismo pagpunta ko ng Canada na ang pagkamahal-mahal ng airfare, that's another story. That's another story of how
yung kamay ng Diyos nandun, no? Yun, if we only have the eyes of faith, no? Yeah. Yung makikita natin na yung sinasabi natin, hindi ko naman naramdaman ng Diyos eh. No, actually, nandyan siya. Oh, definitely. Nandyan siya. Oo. Dahil ang ating panauhin ngayong araw na to, definitely, moving forward, at alam natin na ang Panginoon ang nagdala sa Kanya sa moving forward. On that note, kami po magbe-break muna at babalik kami at i-introduce namin sa inyo ang aming pong panauhin na talagang nag-move forward after ng Living Waters, and that was 3 years ago pa, no? At gayon ay talagang papasulong ang kanyang improvement. Alright, so pagbabalik po kami sa ating pong programa with Pastor Peter Tanchi, naisip ko. Happy New Year sa mga Tanchi family. Magbabalik po kami in a while, kasama po namin ang aming panahon with Pastor JV dito po sa programang Sa Panahon ng Paghilom. Ito ang panahon ng paghilom. Ako po si Pastor John Sivistan ng Karuhatan Milestone Bible Church. Samahan po ninyo akong manalangin para sa ating Pangulong Marcos. Aming Diyos, kami po ay dumudulog sa inyong harapan para sa buhay ng aming Pangulong Bongbong Marcos na inyong ginagamit ngayon upang alagaan at pangasiwaan ang kapakanan ng aming bansa. Humihiling po kami, aming Ama, sa inyo na pagkalooban po nawa ninyo ng karunungan ng aming Pangulong Marcos. Dalangin po namin na palagi ninyong ingatan, Panginoon, saan mang bansa siya pumupunta. Ito po ang sama-sama naming dalangin. Pagpalain ninyo ang pamilya ng aming Pangulo, 10 ng mga kasamahan niya ng mga gabinete. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Sumasahimpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Ito ang panahon ng paghilom. Alright, nagbabalik po tayo muli sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom. Ako po si Josephine Reyes, kasama ko po si Pastor JV. Ngayon po, i-introduce namin sa inyo ang aming mong panauhin na binabanggit po namin kanina. Ang pangalan po niya ay si Jomel. Tatawagin po namin siya sa pangalang Jomel. Jomel, magandang gabi sa iyo at thank you for coming today, especially New Year. Mag-New Year, kinaladkad ka namin dito. Jomel, good evening! Good evening, JR. Good evening, Pastor JB. And good evening po sa mga tagapakinig po natin. And Happy New Year po. Advance Happy New Year, everyone. That's good. Thank you again, Baka gusto mo batiin yung asawa mo. Sige, babatiin ko yung asawa ko, si Roxanne Grace. I love you, mahal. And gusto ko rin batiin yung anak namin, si RJ. Si RJ. Rafa Jaira. How old is your baby? Yung baby ko is 2 weeks old. Oh, wow. Baby talaga. Ang Opo. cute. Tamang-tama yun sa Pasko. Parang New Year, Yes. no? Gift siya for that. Alright. So, Jomel, ano naman ang kwento ng buhay mo? Nag-Living Waters ka? Yes, When yes. did you have it? I mean, siya nung 2022. 2022. Recent lang. And why did you decided to attend Living Waters? Actually, yung marriage po namin, it's falling apart. So, I'm desperate po. Kaya umattend po ako ng Living Waters. Parang ako yung tipo ng tao na gagawin ko na ang lahat. Pasave lang yung marriage po namin. So, yun po yung primary motivation. In-encourage ako nung friend ko na umattend sa Living Waters. Sabi niya kasi kailangan ko. And true enough naman, kailangan ko talaga siya. Hindi ka nagrebelde? Parang, hindi kailangan yan. Hindi ako nag-hesitate. Good for you. Hindi po ako nag-hesitate talaga. Sobra, kinukulit ko pa nga po dun yung parang, yung back off, yung admin nila na kailangan nyo po akong isama dyan, pati yung asawa ko. Ang galing,
yan yung Wala akong ganyan. yan yung mga kailangan tanggapin. Oo, at Very saka- desperate Oo, for at saka help. ito yung mga taong gusto talagang, alam mong in their heart, gusto nila magbago. Gusto nila magkaroon ng healing. Hindi kagaya namin ni Carmen ang tagal. O, Carmen, nasama ka na naman dito sa discussion. Ikaw, Carmen, 14 na. Ako, wala pa akong taon na. Hindi pa taon ang binibilang ko. Alright. So, Jomel, was it worth it? I find it really amazing up until now po. Parang, ewan ko, pero sobrang ang saya niya po. Tapos sobrang, ang laki ng tulong niya na nagawa na sa marriage namin. And, actually, nagkaroon kasi ako ng church trauma. So, parang, nung naging part po ako nung Living Waters po, parang nagkaroon ako ulit ng heart na, I need church. Parang, kasi nagkaroon na rin po ako ng mantra na, na parang, kaming dalawa na lang ni Lord. Masaya na ako. Parang, You and me again. ganun. Ako si Benji. Oo. Yun ang naging attitude mo. Yun po yung parang, Because you did not get mindset that ko. support. Mamaya kwento namin yan na kasi bakit bigla na lang, bigla na lang siya nagkaroon ng ganung klase thinking. Yeah. At least, hindi mo in-equate out si Jesus o si God doon sa sitwasyon na nangyari. No? Okay, so you went to Living Waters and that healed you and your wife. But behind that, I'm sure may nangyari. Di ba, Pastor? Yeah. Kaya nagkaroon ng marriage problem kayong dalawa eh. Kwento mo sa amin, bakit ganun ang nangyari? Bakit nagkaroon ng gulo sa inyong dalawang mag-asawa? ikukwento ko lang siguro yung childhood ko. Sige. I grew up kasi dun sa family namin na yung papa ko is hindi siya marunong mag-express ng emotions niya. Ang dami kong kailangan sa kanya pero parang napaka-passive niya. Lagi siyang wala sa bahay. Gusto ko lagi ng kausap pero parang hindi siya interesado palagi sa mga kwento ko. And dumarating din sa punto ng buhay namin na na pag tumatawa kami, nagagalit siya. Bawal kayong tumawa, naririndi siya, naiingayan siya. Tapos pag umiiyak ako, lalo akong pinapalo nung tatay ko. So parang yung emotion ko in our household was really suppressed. So hindi ko na-express talaga yung emotion ko nung time na yon. Parang nakakulong lang talaga ako doon. And then I always remember po yung yung panahon na yung panahon na ginulpi ako ng tatay ko. The day before pa naman siya ng first communion. Ang nangyari kasi nung communion na yun is malaro kasi ako, mahilig ako maglaro kasi sa bahay hindi kami pinapalabas ng bahay. So every time na pag nasa school na ako, parang yun na yung yung parang nakakamit ako ng bagong people. Yeah. Ang nangyari is nadumihan ko yung yung pang first communion na damit namin. Nagalit yung tatay ko sa akin kasi kailangan niyang labhan yung damit na yun. Yeah. So ayun, binugbog ako ng tatay ko. Tapos sobrang ang dami talagang sugat pa kahit sa muka. To the point na pumunta ako dun sa simbahan na sugatan ako. Lahat ng mga classmate ko nakatingin sa akin. Tapos I really don't like yung paano nila ako tinitignan. Para kasi yung tingin nila sa akin, parang ang hina-hina ako. Parang kinaawaan nila ako. Parang I don't want yung mga ganong tingin. So, ayun, lumaki rin akong bully sa school. So yun ang nangyari. Tapos nasakta, ikaw naman na naging bully. Opo, so yun. Eventually, dahil may younger brother din ako, so siya rin naging prey din siya ng bullying ko. So, sobrang actually looking back nga yung buhay ko, parang nahiya ako sa sarili ko kasi wala po akong pinapalampas talaga. Kahit mga babae, binubuli ko. To the point na nung high school po ako, nangingikil po ako ng pera. So, okay. sabi ko, sobrang ansama akong tao. That makes you powerful. Pag yung ginagawa mo, yung bullying, asking money, mga may ganon. times po na pakiramdam ko na parang parang I'm the king of the world. Mga ganon. So, because ayun. you didn't have that in your house right now. Pero at some point, meron din ako mga classmate na kinakatakutan din. Pero yung mga taong hindi pumapalag, hindi lumalaban, parang tuwang-tuwa akong tuwang-tuwa. Parang ewan ko, parang siguro
you cannot give what you never receive. So, yun kasi yung love na na-receive ko. So, yun lang din yung love na kaya ko ding ibigay at that time. So, Hindi parang yata love yun, ha? ewan ko nga. Siguro love po para sa sarili. Love for yourself. Okay. Kasi clear. may bisyo po ako noon, mahilig po ako mag-computer noon. So, kailangan ko nang magsusustento ng ng bisyo ko. Ngayon, kasi the reason naman kung bakit po nag-computer naman ako kasi parang pag nasa computer ka, parang walang pwedeng manakit sa'yo. Yun po yung mentality ko na parang ang saya-saya ko, parang ang sarap kasing magkaroon ng mga relationship na peke. Yung tipong hindi mo sila nami-meet in person, yung tipong nami-meet mo lang sila sa chat. Walang physical, no? Yeah, hindi ka nasasaktan. Yes. Yeah. So, yun yung parang naging reason behind kung bakit to the point na umaabot pa ako sa computer shop bisa ng 27 hours. Oh my. Walang Sara na, nandun ka pa rin. Opo, yung tipong ako yung magbubukas, ako rin yung magsasara ng computer shop nila. So, yun po yung yun yung background ko. Parang hirap po talaga akong mag-build ng relationships. Okay. Yan munang tatakal natin. I want to go to Pastor JV. Sa healing waters at sa pagiging sa iyo, Pastor. How do you see that kind of attitude ng isang tao na kasi yan nangyari sa kanya, ganun siya na kino-communicate ng parents, kagaya ng pagbubugbog, pagbubuli. Tapos instead of ang nagiging reaction niya, ang coping mechanism niya, ginagawa niya sa ibang tao. Yeah. Anong psychology nun, Pastor? Minsan may dynamic kasi tayo sa buhay natin na dahil ito yung naranasan ko sa aking pamilya, no? At especially sa aking ama, no? Masakit, no? Isa sa nabubuo sa pag-iisip ng isang bata ay I don't want to experience this again, no? Ayoko nang ma-experience ito ulit, no? Kaya hindi ko hahayaan ng sino man para nasaktan ako ulit. That's right. So one way na magma-manifest yun, dahil nabuo na sa isipan mo yung commitment na I will never be hurt this way again. No? Nabuo na yan. Yung commitment na yan. At yung commitment na yan, may kasamang action yan. So, and this is the way I will do it. No? Automatic yun. So, yan yung pangako ko sa sarili ko na wala nang mananakit sa akin ngayon. No? So, hindi lang yan mananatili sa isip yan, magmamanifest yan sa ating behavior. So isang paraan ay para hindi na ako masaktan muli, magtatayo ako ng invisible na pader. Yeah. Para walang walang sino man makakapasok sa buhay ko. Yun. So yung manifestation dito sa buhay ni Jomel, yun yung hirap siyang magbuo ng relationship kahit sino. Kaya lagi nasa computer. Kahit nasa computer. Yun. Pero how do you address something like yun? Physical to talagang duguan siya may sugatan and all. Pero naging violente ka ba? Honestly po, naging violente po talaga ako to the point na I also verbally and physically abuse my wife po. So, and your brother, I suppose. Opo, yung brother ko to the point na minsan pag binubugbog ko yung brother ko, pumupunta pa siya sa mga tita ko para nagtatago siya na tulungan niyo ako, sinasaktan ako ng kuya ko, ganun. And then how do you feel after that? Don't you feel sorry or tuwa? Honestly po, hindi po ako natutuwa rin po. Hindi rin po ako, lately lang ako nagiging felt sorry. Pero at that time, parang alam mo yung numb lang? Wala lang? Yung pakiramdam na natatakot din ako kasi pag nalaman to ng papa ko, sasaktan din ako. So, alam mo, babalikan ko. Oo, yung parang mostly fear din. Pero kung wala yun? Kung wala po yun, hindi ko rin po alam yung emotion ko at that time. Pero, alam mo yung parang pag may napaiyak ang kapatid, sige, suntukin mo rin ako. Parang ganun. Pero kasi, ang worry niya, tatay niya. Pero yung sa kanya, yung sarili niya. Sa sarili niya, walang guilt. Meron? Hindi ko na po matandaan, pero the way I see it po talaga, lately lang talaga ako nagigilty. Pero nung time na ginagawa ko yun, parang mas nandun yung fear ko na pag nalaman to ng papa ko, ako mapapagalitin. Gumaganti na siya, pero tatay pa rin niya nasa isip. So yung isa pang manifestation sa buhay ni Jomel, nung
nung commitment na yon not to be hurt again is uunahan ko kayo. I will hurt. Pag sinaktan nyo ko, sasaktan ko kayo. Oo, in any manner, no? Oo, kaya totoo yung yung meron nagsabi nito, I forgot who this person is. Hurt people. That's right. Okay, tama yun. May katotohanan yan. That is physical and there's anger in you because physically violence yun eh. In other, meron ka pa bang ibang aspeto ng buhay mo na medyo na-violate din other than you are physically hurt or violently smacked or whatever? Hanggang ngayon struggle ko pa rin po makapag-relate po sa mga male figure, especially especially yung mga alpha male, yung mga very opinionated, yung very strong yung personality ng mga lalaki. Nag-struggle pa rin ako kasi parang it reminds me of my old wounds po. Yeah. Other than my father po, I was also been sexually abused by my uncle po. So nangyari po siya nung elementary. Tapos, nagkaroon din ng 3 episode nung college ako. To the point, naulit pa nung college? Opo, 3 episode po. To the point na kahit mas malaki ako dun sa uncle ko, hindi ko siya malabanan. So, parang... Yung authority, no? Ano ba yan? Opo, nandun talaga. Parang, I'm really defenseless na parang magsasubmit lang ako sa kanya. Ang natutunan ko dun sa experience po na yun is nakita ko na parang nagkakaroon ako ng victim mentality. Wherein na parang I don't blame the abuser, I blame the victim kasi ang hina-hina ako. Parang hindi ako nanlaban, bakit ganun, hinayaan kong mangyari yung mga bagay na yun. So parang ang default ko palagi is pag may mali, sinisisi ko palagi yung sarili ko. So ibang level yan, Una, laban. Kasi nasaktan ka physically. Laban siya. In this aspect of hurt and pain, biglang atras. Naging submissive. Paano yun, Pastor? How do you challenge that? This is sexually abuse. The other one is physically abuse, mura and all that. This is now sexual. Oo, pagdating kasi sa sexual abuse, lagi yung it's an issue of power. No? Power. When you for abuse to happen, merong isang powerful person, merong less powerful person, no? And how does that play, no? Example, ang isang tao kaya more powerful siya than another because of age. No? Or so status. yung older person mas powerful kaysa do sa younger. Another is because of authority. Authority. So in this case yung uncle dahil mas may authority siya over him, no? So mas powerful siya, no? So kaya yan yung nangyayari tapos added to that yung dynamic pa sa especially sexual abuse. Yung victim, no? Yung victim ang imbis na tinitingnan niya yung abuser as the bad one, ang bad ako, no? Ako yung kasi mahina ako, yun yung wala akong ginawa, mahina ako, ganon. And sometimes ang pumapasok sa isip ng isang victim is I invited this. Oo. Para bang ano bang ginawa ko para gawin niya? Kasalanan ko kaya nangyari ito. Mahina kasi ako, gano'n. Tsaka kasi dito sa pag yung mga sexual na ganyan na bina-violate, naiinis ako doon sa misa ng tanong what were you wearing? Anong sinabi mo? Parang, para naging cause ng rape or sexual harassment sa akin sa sinabi ko, yung damit ko. Di ba parang wala naman ako ginagawa. So then you started thinking, baka nga akong may mali. Parang gano'n nangyari. Kaya yung meron ding level of confusion sa isip ng I must have caused the abuse to happen. Oo, parang gano'n. Kasi ang hirap nung kay Jomel kasi pumatong ibang level bigla from a very aggressive one, biglang gano'n, biglang submissive, biglang, and then again, ito,
na-violate, kasi ang sexual is a violation of your Yes. your inner core. Mhm. Kasi Mm-mm. pinaka-private mo yun eh. Yes. Bugbugin ka na, okay lang. Parang everybody Mm-mm. could get hurt of something, no? You fall, Mm-mm. physical. Pero yung, that there was it's pleasurable for someone to violate your rights as a human being, as a very core. Kasi yung yung different. especially sexual abuse, ang nababiolate niya yung mismong identity mo, yung core of who you are. That's right. Yan. Kaya yung ang isang pangunahing effect ng abuse is yung shame that the victim feels. That's right. Yun. Kasi yung shame is hindi ito yung what I did was wrong, no? Hindi yun kundi yung the shame is I am bad. Okay. Parang yung sa kanya, di ba, nung binugbog siya ng tatay niya, punta siya sa eskwelahan, marami siyang sugat, tumitingin ng mga tao sa kanya, at ang feeling niya, naaawa sa kanya. Vis-a-vis, ano naman yung nararamdaman mo nung ni-rape ka at lumabas ka at tumitingin ng tao sa'yo? Ano umaandar sa utak mo? Is it the same? Hindi ko rin kasi iniisip yung bagay na yon kasi hindi ko rin wala akong balak sabihin na yun. Oo, pero yung was there shame when you after the being raped or something? Siguro may shame siya in an aspect na ayoko siyang i-share, ayoko siyang pag-usapan, pero I hide it eh. Actually, kahit nung ikinasal ako, hindi ko rin inisip na i-share ko siya sa misis ko. Oo. Parang gusto ko siyang itag. Para siyang yung gusto ko, para siyang isa siyang secret na wala nang ibang makakalam kundi kaming dalawa lang. Kasi yung binugbog ka, The fact na hindi niya masabi. Correct. Kahit na may asawa na siya, hindi niya. Ito yung bagay na hindi ko may i-share sa asawa. Oo, personal talaga eh. Kasi sexually, sa personal thing. Unlike yung binugbog ka, kita ka, okay, nakita ko, naawa sila sa akin, binugbog ako eh. Pero ito, you've been violated, you kept quiet. Yeah. So it's yung process na dinaanan niya. Saka yung ding kinikwento niya kanina na ayaw niyang mag-engage sa mga mga alpha male. Siguro yung mga alpha male reminds him of mga abusers niya. Yeah. Yes, Yung totoo mga yan. attackers mo, di ba pare-pareho ang kanilang profile. Wala kang nagawa. Ganong klase. Pero how do you handle people with the kind of that feeling na kasalanan ko to? I mean, of course, okay. ang hirap tanggalin yun sa utak ng yes, tao. oo. Kasi, tawag nito, it is not enough, especially kung, well, it helps kapag may relationship ka kay Jesus. Pero, it is more than just telling a victim na wag mong isipin yan. Ang totoo ganito. No? Kasi, kailangan, especially sa mga listeners natin, ang abuse kasi, especially if it happened like frequently, mas malalim yung effect noon kaysa yung once lang nangyari, no? Yun. So, ang nangyayari kasi yung mga mga belief systems natin, taon nang binilang kaya nagkaroon ka ng ganyang klaseng paniniwala. Okay, kaya for a Christian to tell an abuse victim na hindi yan totoo, dapat ganito yung paniniwala mo. I don't think yun, yung parang isang lang yun, parang one time big time. Oo, parang walang pansinin yan. Kaya sa programa ng Living Waters, no, yan, medyo matagal ang ating program. Meron tayong 8-week program, meron tayong 20-week program. Bakit minsan yun yung question nila. Ang haba-haba ng program nyo, di ba pwedeng gawin na lang Ay, may ganyan mga tanong. Hindi ba natin pwedeng yan? Kasi nga po, yung mga nabuong sistema, belief system sa ating isip, no, mga tao nang binilang yan. Kaya it will have to take a process, no? Kaya lagi namin sinasabi sa Living Waters na
hate na hate ng marami. Healing is a process. Healing is a journey. No? Nilalakaran po yan. That's right. Oo. And yung nilakaran ni Jomel, medyo very rocky. Oo. So Jomel, anong nasa isip mo nung mga time na yon, maandar sa utak mo, na you went into Living Waters because you want to save your relationship with your wife. But you're going in not only realizing that it's not only your relationship with your wife, but you're talking about may kinalaman doon sa dati mong buhay. So that one has to heal too. Correct? Oo. I'm sure, bago siya magsalita, I'm sure si Jomel, si Jomel ay isa lamang sa maraming mga pumunta sa Living Waters na kaya sila pumunta dahil dito sa issue na to. Pero only to realize, nung nag-go through na sila, hindi lang pala ito yung ano ko. Yes. Meron pa palang meron pa palang pinanggagalingan. Oo, may pinanggagalingan, no? Actually, ganun na ganun po. Yan. Akala ko ang problema ko lang talaga is yung marriage Okay. namin. Pero, ang dami pa palang ang dami pa palang So, anong hinukay sa'yo? Ano yung, well, for the lack of word, ano yung bigla ka na shock na parang, oops, doon ang galing. At ito pa lang kailangan kong heal at it will follow. Your relationship with your wife will follow. Sobrang dami po talaga. As in, di ko alam kung may spoil ko na po ata yung story ng sa misis ko. Pwede ko na ba siyang i-share? Oh, pwede naman. Sige. So, if you're willing to share it. The reason why I go to Living Waters, isa lang talaga yung purpose talaga. Labas-pasok kasi ako sa ospital because lumuwag na yung esophagus ko. May esophagitis ako. So, hindi na siya kaya ng gamutan. And pag nagkasakit ka sa Pilipinas, sobrang ang hirap po financially. Parang magkakasakit ka rin financially. So, ayun. Yun po yung reason. And hindi po ako mapagamot ng mga hindi ako magamot ng mga gastroenterologist doctor. Ang dami na nilang pinainom sa akin na antacid. Actually, 1 taon nagamutan yun pero hindi rin. Binigyan ako ng doctor ng psychological help, referral. Kailangan nang mag-seek ng ng psychiatric help. So, yun, nag-seek ako ng psychiatric help. Tapos doon ko nalaman na I'm clinically diagnosed with depression nang hindi ko namamalayan. So, ayun. So, the reason kung bakit I was clinically diagnosed with depression, I thought at first ang iniisip ko is kasalanan ng asawa ko. The reason kasi is kinasal kami 2019. Okay. 2019 pa lang gusto na naming magkaroon ng anak. The thing is, 20% lang po yung chance ko para makabuo ng baby kasi mababa po yung sperm count ko, 700,000 lang sabi ng fertility doctor. On the other hand po, yung misis ko, may PCOS pa siya, retroverted pa yung ovary niya. Yung PCOS ng misis ko sobrang anlala to the point na minsan may 3 months na wala siyang menstruation. So, ganun kalala yung PCOS ng misis ko. So, we're praying na magkaroon kami ng baby, pero to the point na tinanggap ko na sa sarili ko na hindi na kami magkakaroon ng anak at all. The reason kung bakit gusto kong magkaroon ng anak, kasi parang pasira na rin kasi yung marriage namin. Yeah. The reason kung bakit pasira na yung marriage namin is, bago kami ikasal, yung wife ko has been committing adultery. Okay. So, kasal na kami, nagse-celebrate pa siya nung nagse-celebrate pa sila nung anniversary nung nung kanyang boyfriend. Nung boyfriend niya. So, ayun, working kasi ako, napapansin ko bakit lagi siyang gabi. Tapos pandemic pa noon. Pandemic po yun eh. Lagi siyang ginagabi sa laging natatawa siya na ewan. So, one time, tinignan ko yung chat niya. May mga nakita ko yung yung conversation nila. May mga chat siya na na I love you, mga ganun. Ouch. Tapos actually what really haunts me is may mga nakita akong picture ng misis ko na indecent na hanggang ngayon sobrang it's haunting me. Parang sakit pa rin, honestly. Siyempre. Ayun. So
Actually, nung nangyari yung yung adultery na yun, parang sinisisi ko yung sarili ko talaga. Yun talaga yung main reason, sinisisi ko hindi ko kayang magalit sa asawa ko kasi nung mag-boyfriend, mag-girlfriend pa rin kami, ako yung unang nag-cheat. So, parang sinasabi ko, kasalanan ko to. So, siguro nakuha ko yun sa angle ko, yung pagiging victim mentality, na-absorb pa siya, nadala ko pa rin siya, even in our marriage. Hindi ko magawang magalit sa misis ko nun kasi sabi ko, hindi ko kasi siya napapasaya eh. So, parang, ako yung may kasalanan talaga. Sinasaktan ko siya. So, parang, kung ako yung nasa posisyon niya, I will also do the same. Parang ganun ko siya pinaprocess sa sarili ko na yung ganung klaseng hurting na yun. So, may mga times na na bigla na lang akong iiyak talaga na hindi ko mamalayan. Tapos to the point na hindi ko rin kayang umiyak sa harap ng misis ko. Sabi niya, lagi niya sinasabi sa akin, maging honest ka naman. Pwede ka namang umiyak kung nahihirapan ka. Pero hindi ko kayang magawang umiyak sa kanya kasi parang nagkaroon pa pala ako ng trauma na parang pag umiiyak ako, sasaktan ako kasi ganun yung ginagawa sa akin nung dad ko. So, ayun. So, nahirapan talaga akong mag-express ng emotions ko nung time na yun. Sobra. Nangingi ako ng tulong sa church. Pero, kasi pandemic noon. And at the same time, nandun na rin talaga yung trauma ko. Di ko pwedeng isisi lahat sa church Kasi nakita ko rin na the reason kung bakit hesitant din ako masyadong manghingi ng tulong, it's because ayoko sa mga alpha male. Kasi even yung church, ang dami ring alpha male talaga. So parang yung wounding ko nandun. Actually, maayos yung goodbye ko sa church. Nagpaalam ako sa ninong kong pastor na paalis na ako. Sinabi ko may nahanap akong ibang church. Pero in reality is, ayoko nang mag-church. Parang yun nga. Sabi ko, kaming dalawa na lang ni Lord, kaming tatlo na lang ni Lord, pati nung asawa ko. Parang ayoko na ng church. The reason kasi is, may mga people akong tinanungan, pero hindi nila ako tinulungan, hindi nila ako pinakinggan. Hindi nila alam kung paano hawakan yung story ko to the point na ang nangyari po talaga is pinapasa lang nila ako sa panibagong leader. So, ipapasa nila ako sa ganito. Ako naman, expectant ako kasi may makakausap na ako. Tapos, on that day, biglang mangyayari is makakancel, may sudden emergency. So, to the point na minsan may chinat pa ako na leader na may usapan kami na meeting. Tapos, chinat ko siya, I'm looking forward to see you after an hour, ilang oras na lang makakausap na kita, kahit ano lang siya, kahit video call lang, I'm super excited. Pero ang bigla niyang sasabihin sa akin na ay, meron pala tayong ganitong usapan. So parang nakiraramdaman ko na na hindi na take seriously yung despite of having na ganun yung problem po nung wala talaga. Nakita ko talaga yung struggle ko kasi yung mga unang tao na gusto kong kausapin is mga single. Sabi ko, nga naman, ano naman malalaman ng mga single person dun sa problema ko. The thing is, naging factor talaga yung hindi ko kayang makipag-usap sa mga mas matatanda sa akin, na i-stutter ako. Lalo na yung mga father figure, parang nahihirapan talaga ako. So, yun yung naging mahirap sa akin. And then one time, what breaks my heart talaga is kinik ako sa GC namin, sa church namin. May group chat kasi kami. Sabi, yung group chat na yun na lang yung wherein nakakapag-express ako ng emotions ko, na ito yung nangyari sa marriage namin. And then all of a sudden, kinik out ako. Hindi ko alam kung kinik out ba nila ako kasi sawa na silang marinig yung problema ko. Pero ang sinabi nila sa akin is, hindi na nila i-kick out. Ang pagkakaunawa nila sa akin is this group is meant for leaders. So, at that time kasi hindi na rin ako leader. Kasi, unahin ko pa yung pagiging leader ko sa church namin, pasira na yung marriage namin.
So parang yun yung focus ko, yung maayos talaga yung marriage namin. So ayun, grabe lang talaga yung hurting na ginawa sa akin din nung church po nung time na yun. Nagpapasalamat talaga ako sa Living Waters kasi at some point kahit sobrang na-devastate ako ng church po, in-inspire pa rin nila ako to go back to church. So, ayun, currently, pumunta po ako sa isang small church, maliit po na church. Tinaray ko pong mag-service po dun sa dati kong church, pero ang hirap po, talagang nanginginig ako sa galit. Yung sobra po, nanginginig po talaga ako sa galit. Nakita po yun nakita yun ng asawa ko, nakita yun ng dati kong handle na inaalagaan na estudyante. Tapos nakita ko rin yung idea na the reason pala kung bakit I enjoy pagiging youth leader. Kasi hindi ko pala talaga kaya makipag-usap sa mga mas matatandang lalaki. Ang kaya ko lang kausapin is yung mga estudyante, yung tipong kaya kong bata-batain. So yun lang yung parang mga people at reach nung ko. Kasi sobrang grabe pala yung trauma ko when it comes sa mga alpha males po talaga. Hanggang ngayon, honestly, struggle ko pa rin po siya. Lalo na pag may nakausap akong lalaki na na parang ang strong ng personality niya, bigla na lang atras ka. Hindi, parang nanginginig yung dila ko na hindi makapagsalita. At least hindi sa alpha female. Opo, hindi po. Kasi baka bigla kang tumayo dito. Hindi naman. Actually kasi kahit yung strong female, yung mga alpha female, parang nandun pa rin yung tingin ko mas malakas ako dito kahit anong mangyari. Kasi, opo, kasi during that time po nung hindi ko pa aware sa mga nung single pa lang po ako po yung tipo ng lalaki na na kahit ayoko sa relationship, mahilig pa rin ako yung tipong jowang-jowa. Gusto kong magkaroon ng girlfriend. Parang gusto ko gusto ko ng romantic relationship pa rin at some point. Kasi nakita ko na yun talaga, yun yung desire ng heart ko. Yung tipong I want to felt love and I want to love. You know what? I like his honesty. Napaka-open ni Jomel. And it's very clear the way you presented that. Maybe when we come back, i-break down natin yung issue niya. Napakadami, no? Pero parang I see the hand of God. Because the culminating problem or issue, the marriage, was the one that pushed him to really understand where it's coming from. Magbabalik po kami at sasagutin po yan. Sasamahan ako ni Pastor Jovi na medyo i-break down natin to based on the program of Living Waters at maliwanagan natin ang naging proseso ng paghilom ni Jomel. Sa pagbabalik po sa panahon ng paghilom. Ito ang panahon ng paghilom. Bagong taon. For sure, walang pinagkaiba to noon. Stress na naman ang dulot nito. Marami na namang frustrations. Pagod na pagod ka na ba? Motibasyon ang kailangan mo. Mahirap umasa kung hindi ka sasampa sa panibagong pananampalataya na makakaya mo ang lahat sa tulong ng Diyos. Manghihina pero huwag kang hihinto. Mapapagod pero may panibagong lakas kung ikaw ay aasa sa Panginoon. Okay, thank you. Ganto ba dapat mag-smile? Ang tawa. Yan, ganyan nga pare. Mapagpalang taon po, hatid ng 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Ito ang panahon ng paghilom. Okay, nagbabalik po tayo sa programa sa panahon ng paghilom. Ako po rin si Josephine Reyes, kasama ko si Pastor Jovi, at ganun din ang ating pong panauhin ay si Jomel. Si Jomel. At napakaganda po ng aming pinag-uusapan na I'm sure marami po nakaka-relate sa inyo, no? Yung iniwan po natin kaninang usapin, no, Pastor Jovi,
yung naging culminating, yung naging problema niya sa asawa niya. At dun nakafocus ang kanyang paghihil sana. Pero maraming nahukay. Pastor, paano yun? Paano nga maiintindihan ng isang gustong tumulong kung kunyari ang problema ko ito surface. Ayun nga. How do you unearth that? Well, ang isang importante na for someone who is helping another person, no, is yung the skill of listening, napaka-importante niyan, no? Kasi you really need to listen not just to the story of the person but also to the feelings, yung needs behind the story, no? Yon. So ang listening pa naman it's a skill that can be learned, pero ang listening is actually difficult. Yes. No? Sabi ng isang anonymous writer, sabi niya, we were given 2 ears, no? We were given by God 2 ears and only 1 mouth. Yeah. Kasi because God knew that listening is more difficult than talking. True. Yun. So, importante yung listening. Yan pa naman yung when people go to Living Waters, no? Yan pa naman yung ginagawa sa small group namin, no? And our leaders, no, are well trained how to listen to people who share or who disclose, no? When we listen, no, it's not just listening per se, but it involves active listening. Yeah. Yun. So when we listen, we ask probing questions. Yes. We reflect, no? Kaya sa mga Living Waters, skills yan, no? Oo, skill yan no? To probe, yun yung naguhukay tayo as the participant, no, is willing to be probed. No? That is because you want to be clarified, Yes. not because you wanted to chismis. Oo. The others are just making chismis. Oo, yun, yung clarification is also one skill also, no? Kasi minsan may mga participants tayo na ang dami-dami sinasabi, no? Yes, oo. Kung saan na pumunta yung kwento, no? So i-direct mo talaga. Yeah, sometimes you need to clarify. So yung bang ibig mong sabihin sa sinabi mo ganito, yun, no? So yun. So yun yung very. In this case of Jamel, I mean, you're breaking it down kasi una, I'm sure papasok niyo doon tungkol sa marriage niya. Paano pumasok yung dati niyang problema? Well, yung Living Waters kasi hindi lang kasi papasok sila sa small group, tapos magkukwento na, no? Kasi sa Living Waters, merong mga teachings. Yes. Which will spur the discussion or the disclosure in the small group. Yun. So may mga teachings po tayo, no? So like yung sa kwento ni Jomel, no? May abuse siya. Siguro na disclose niya yung issue na yon sa buhay niya when he heard the teaching about abuse. Yun. Meron din tayong teaching about father wounds, no? So that will elicit disclosure in the small group. Oo, parang yung doon mo nakikita parang preparation, parang oo nga no. Oo. Pero more than the listening skill of the small group leader and the teaching, more than that, no, babad sa prayer yung aming program, no. Like 1 hour before mag-start yung program, yung team, no, the coordinator, pag sinabing Living Waters team, the coordinator, all the small group leaders and assistants and our intercessors, we meet for prayer. Yes. No? So we pray that isa sa pinipray namin, Lord, yung mga puso ng mga participants, we pray that they will become good soil. Okay. Yun. Yes. Maging malambot yung puso nila. Maging open yung puso nila so that what needs to be healed in them will be healed. That's right. That's right. In the case of Jamel, no,
he went through the process. Pero ang gusto ko naman parang at least siya, hindi siya me and God ang naging ano niya. Yes. Yung iba kasi parang, walang Diyos, nasa ng Diyos, sa nangyayaring ito. Sa kanya, kaming dalawa ng Diyos ang kasama. Which is good, no? Kasi sa kanya, parang, yun nga, ano doon ng Diyos. Doon sa mga taong parang feeling nila na wala ang Diyos. How do you reconcile that? Ito, si Jomel is a very good soil. Ano talagang, willing to go through. God is with him. Paano kung merong taong, di ba ganon, parang, wala naman si God sa akin. Tawag dito, ayoko nang hukayin to dahil masasaktan na akong lalo. Ganon klase. How do you... Okay. Ito ba yung mga 15 years bago? 10 years bago sa gano'ng healing hindi choice? Naman, no? Healing process? Hindi naman, no? Kasi, ano ito, si God kasi, he can handle even ganong mga, ganong mga disposition, no? He can handle that, no? Yes. And, you will be amazed, no? I have been so amazed being in this ministry for so many years, how the Lord encounters this person where he or she is at. Especially yun yung wala naman si God, no? Kaya babad ito sa prayer kasi we believe the Lord will move in spite of where a person is, no? So this happened, no? So merong nag-share na ganyan, no? She was horribly sexually abused by her father, no? And so so sabi niya, nasaan si God nung nangyayari ito sa akin, ganun. So galit siya kay Lord, no? So yung yung ginawa ng small group leader, no? And I commend our small group leaders, no? Kapag like ako pag ako nagli-lead, kung hindi ko alam paano siya ipagpe-pray, sometimes sinasabi ko doon sa participant, alam mo, I really don't know what to pray for you, pero let's trust the Lord kung what he wants to do, no? So what happened to this person is yung leader niya, sinabi niya, I really don't know what to pray, no? Pero manahimik tayo. Let's see what God will do. So nagpray lang yung Lord, so si participant, she has always believed na you have abandoned her, you were absent in her life, no? So Lord, what do you want to say to her? So nanahimik sila. And then after a few minutes of quiet and listening, itong si small group leader sabi niya dito sa participant, hindi ko alam kung anong connection nito sa iyo, no? Pero I'm seeing a picture of a little girl on a rocking chair, no? And kandong-kandong siya ni Jesus do sa rocking chair, no? So shinare niya dito sa girl, no? And when the leader shared that, no, the participant just broke down. And then, no, after crying, so sinabi ng leader, why did you cry, no? Ano yung significance ng picture na yun? And so the woman shared, because after every sexual abuse that she experienced, no, ang ginagawa nitong girl, she would lock herself in a closet where there was a rocking chair, and she would sit on the rocking chair. Oh, wow. And so yung picture na yon na shinare ni small group leader was the assurance of Jesus sa kanya, that every time she was there after every sexual abuse, Jesus was with her, comforting her. Yeah. Oh, wow. Yeah. Powerful. So yun yung mahirap to put into words how,
Kasi si Jesus will minister uniquely and personally to each individual, each At participant. saka experiential, hindi lang siya words. Yes. Ma-i-experience mo talaga. Kaya this is more than, ang Living Waters program, it is more than just a small group leader listening. It is more than just listening to a teaching. Ito yung sinasabi na, it is an encounter with Jesus. That's right. Very, very much. How did you encounter Jomel? Jesus in the process? Actually po, sobrang na-appreciate ko yung Living Waters. Yeah. It's very different from my first church po talaga. Sobrang, lalong-lalo na yung first day po, wherein people confess. So parang, yung lahat ng mga leaders, we share our 1-minute testimony. All of us. Fame kayo? On the first meeting. Right. May mga issue na sexually abused, may issue na homosexual, may issue ng fornication or whatsoever. Parang lumaki kasi ako sa church na akala ko ang pwede mo lang i-share is pag hindi ka nakapagbasa ng Bible. Or for example na ang pwede mo lang i-share na is yung nainis ka sa pagdadrive mo, yun lang naman yung mga O kaya yung pwede mo lang i-share yung maganda. Yung medyo, victories mo. Kaya may medyo konti lang yung mga problem or anything, but more. Ayun. So, I was ang ganda lang nung nag-confess sila. So, parang nagkaroon talaga ng yung heart ko na parang I want to be like them, yung tipong mai-share ko yung story ko, yung hindi yung tipong itatago ko na naman yung story na yon. So, I was deeply hurt po kasi dun sa dati kong church because ang mga nakuha kong mga advice, hindi man lang nila ako pinakinggan. Yung tipong ang kailangan ko lang nung time na yun is kahit single ka, parang ang kailangan ko lang is makinig ka lang kasi naiyak talaga ako, na hindi ko alam kung anong gagawin, how to venture this problem. Alam mo yun, yung tipong ang kailangan ko lang ng time na yung kausap, tapos bibigyan ako ng sangkaterbang mga advice na magbasa ka lang ng Bible, mag-pray ka lang. So parang hindi siya yung kailangan ko nung time na yun. Kasi honestly, nagbabasa naman talaga ako ng Bible. Parang nung sinabi sa akin kasi nung magbasa ka ng Bible, parang hinuhusgahan ako. So ang tingin mo hindi ako nagbabasa ng Bible. So parang ganon. So parang yung mga advice nila parang parang ina-assume nila na hindi ko ginagawa yung mga sinasabi nila. So parang lalong doon ako nag-come up na hindi ako matutulungan ng church na to. That's why nagsabi ako doon sa pastor namin na na kailangan ko nang mag-exit kasi hindi talaga ito yung help na kailangan ko. And naging factor din talaga yung yung piling-pili lang yung mga taong kaya kong kausapin because of my fear. Na hindi ko pa na-determine na may ganun pala ako na nalaman ko lang sa Living Waters talaga. So, yung Jesus moment ko talaga is nangyari talaga nung series of event na naman siya. Kasi, nangyari talaga siya nung isang araw pa tayo dito, okay. Thank you. So, nangyari talaga siya nung na-invite ako mag-mission trip sa Taiwan. So, dalawa kaming mag-asawa yung na-invite to go to mission trip dun sa Taiwan. And yung asawa ko nagkaroon siya ng panaginip na God spoke to me. Ang binigay niya sa aking picture is may 3 ibon na lumilipad. So sabi ko, ano yung 3 ibon na lumilipad na yun? So parang inaalam niya pa din. Sabi niya, parang God revealed to me na magkakaroon tayo ng anak. So sa akin naman, hindi na ako naniniwala. Sabi ko, parang sabi ko, sorry pero ito talaga yung nasa isip ko. Sabi ko, Lord, bakit sa asawa ko ikaw nagre-reveal ng mga ganitong revelation? Siya nga yung madumi sa amin. so parang yung parang ang unfair, mga ganon. So nung narinig ko yun, sabi ko, you're saying na you're the better person, bakit hindi ka sa mag-usap? Medyo matindi rin, kasi pag medyo matindi yung codependency mo, medyo mataas din yung entitlement mo. So, mataas din yung pag-entitle ko na parang pakiramdam ko ang galing-galing kong Christian. Yes. So,
nung inimbitahan kami, mindset ko na talaga is hindi kami pupunta ng Taiwan. Ayokong pumunta ng Taiwan kasi parang I found it unfair. Nag-speak ka sa kanya, sa akin hindi. So sabi, ako masusunod dito. ako yung padre at pamilya dito eh. So nung papunta kami doon, may nakita kami doon sa sa SM Aura na na billboard na Psalm 46 verse 10, be still know that I am God. So ayun yung verse na yun. So parang nung papunta kami doon, naglalaro na sa akin yung verse na yun. Ano kayang meron doon sa verse na to? Bakit parang nabasa ko naman to dati pero parang may ibang impact siya. Parang kinakausap ako ng verse na yun. So dumating na kami doon sa training na yun. To the point na hindi ako nakikinig doon sa nagtuturo ng mission trip kasi parang distracted ako ng Psalm 46 verse 10. And then all of a sudden, yung person na yun, biglang nag-stop siya. Tapos, tinanong niya ako, brother, hindi niya pa kasi ako kilala. First time lang namin mag-meet noon. Tinanong niya ako, brother, alam mo ba yung Psalm 46 verse 10? So, nung narinig ko yun, parang nakot niya na yung attention ko. Nakot niya na kasi parang sa isip-isip ko, hindi ko alam kung nababasa niya ba yung isip ko. Kasi parang at that time, parang lumilipad yung isip ko doon. Lumilisip. Tapos bigla niya akong tatanungin ng ganung ng ganung specific na verse na yon. So, eventually, nag-go po kami doon sa mission trip po na yon. And umattend po kami ng prayer and deliverance sa Living Waters po. Sobrang grateful po ako doon. And then pinag-pray na po ako for a deliverance po. Nakita po nila na meron po akong orphan spirit po, wherein na parang yung orphan spirit ko is pakiramdam ko kailangan kong pagtrabahuan yung love ni God. Yun yung ibig sabihin ng orphan doon, no? Yeah. Yung parang pakiramdam ko na para mahalin ako ni God, kailangan you have to work for it. You have to work for it. It's just the same thing that happened to you in the past. You didn't have to work for it. Parang kailangan para makuha mo, you have to work for it. Yung sa parents, parang ganun. Opo, parang ganun. So, ganun yung nangyari na parang sinabi nung nagpe-pray sa akin doon na alam mo ba yung Psalm 46 verse 10? So, another deja vu, parang ganun na naman. Parang naulit na naman. So, naiyak talaga ako nung moment na yun kasi sobrang the first time kasi nung binasa ko yung Psalm 46:10 to go to Taiwan, meron pa kasi siyang mga verse na I will be exalted to all nations. So parang sabi ko siguro ito yung confirmation verse na na pagpunta kami sa nation ng Taiwan. And then nung nandoon naman po ako sa Living Waters, yung sinabi sa akin na na yung be still know that I am God. Ang deep niya po talaga sa akin kasi biglang sinabi na ito yung proof na hindi ka iniwan ni God. So, ayun. Sobrang kasi I totally relate to dun sa kinuwento niya ng may rocking chair. Kasi kilala ko si God. Inaaral ko si God. Pero pakiramdam ko, hindi ako naniniwala sa miracles talaga. Na parang parang ang term ko dun is para akong deism. Parang I believe there is a God pero hindi siya personal God. So, parang wala siyang pakialam. So, ganon. Sabi, yung mga nangyari sa akin nung yung sinaktan ako ng tatay ko, yung sexually abuse ng uncle ko, even yung pag-cheat ng misis ko, tapos yung pagiging diagnosed ko with depression, parang sinabi ko na na wala ka naman dun, God. Iniwan mo talaga ako nun. Pero you were experiencing it, pero wala siya doon. Opo. So, parang inalaw mong mangyari to. So, ganun lang yung nasa isip ko. Pero nung sinabi nung nagpe-pray sa akin sa Living Waters na na yung be still know that I am God is a sign na God never abandoned me. So, ayun. Sobrang ang galing lang po talaga nung moment na yun. Lagi ko binabalik-balikan yung na yun eh. Yung moment. Yun na yun. Tapos sinabi pa nung nagpe-pray sa akin na yung buong buhay ko, pag-aaralan ko lang daw talaga yung be still and know that I am God. Ang galing lang ni Lord. Saka ito, siya na mismo yung nangusap sa'yo. Yes. Oo.
So, Nagpadala pa siya ng ibang tao para paulit na ulit sabihin sa iyo. iyon, sobrang galing lang ni Lord. Mm-mm. Pumunta kami ng Taiwan na nakita ko yung pregnancy test ng misis ko sa Taiwan under the cherry blossom pa. Sobrang galing ni Lord. Yung tipong, honestly, sinabi ko sa sarili ko na kaya hindi kami magkakaanak kasi makasalanan ako. Masama ako. So parang, God is punishing me. So, pero nung nakita ko yung pregnancy test under the cherry blossom pa ng Taiwan, sobrang sabi ko, Lord, ang galing mo. Yeah. Parang ang babaw pa nung magaling and amazing kung meron pang word na mas mabigat pa doon to describe how marvelous and how wonderful is our God. Yun yung gusto kong ibigay sa Kanya kasi sobrang grabing breakthrough to the point na napatawad ko yung misis ko. Oh, wow. Yun, na parang walang nangyari. Na sobrang na-appreciate ko yun na parang kaya ko palang magmatawad na hindi ko naisip na kaya ko palang gawin yun. Yeah. Honestly. Actually, sa Living Waters, doon ko nalaman na kasi sa church kasi basag na basag yung na you need to forgive. Yeah. You need to forgive na parang sobrang parang barya lang siya na ibibigay mo. Yeah. Pero yung parang nakita ko yung forgiveness na yung taong hirap na magpatawad, sila talaga yung nakakaintindi ng tunay na picture ng forgiveness. So I was being able to forgive my wife and at the same time pinatawad niya rin ako. And ang galing lang kasi after nung Living Waters, I was being able to speak my emotions. Kala ko ang emotion na pwede ko lang i-share sa misis ko is yung emotion ko pag masaya ako, pag malungkot ako, pag galit ako sa work, pag hindi ko parang sa akin lang yon. Pero para akong bagong human, honestly, kasi actually, you became a human being. Ayun, for the first time, I was been able to express yung sadness ko. I was been able to express yung anger ko sa misis ko na pinapakinggan niya lang ako. Na ang galing lang talaga ni Lord doon kasi hindi ko na-imagine na ganun pala yung healing ko. I really thought Christianity is really a journey of righteousness, pero it's really a journey of healing pala talaga. Oh, I like that. So, pinapagamot lang pala ako ni God and na-realize ko na God cannot heal what I am refusing to feel. Hindi kayang pagalingin ni Lord yung bagay na ayaw kong ibigay sa Kanya na sa akin pa rin. Actually, this year, I went to 3 mission trip po. Taiwan, Thailand, and Cambodia. Nagre-raise po kami ng financial support po doon to go to those countries po. Yeah. Ang galing lang kasi bago ako maging tatay, pina-experience sa akin ni God kung paano siya maging tatay. Dahil nung nasa ibang bansa ako, kinatalaga ni God yung mga emotional support ko, which is yung wife ko. Ang meron lang talaga ako at that time is yung relationship ko kay God, pati yung sa mga kasama ko dun sa mission trip ko po na yun. Pinaramdam sa akin ni God na I am a responsible father na hindi ko nakita yon. Kasi yung father ko is walang work, ay bisyo pa. So parang natatakot ako maging katulad ng tatay ko. Pero pinaramdam sa akin ni God na I am your heavenly father. So pinaramdam lang talaga sa akin ni God yung kung paano siya maging tatay. And for me, it's a priceless memory po talaga, priceless encounter with God. So, napagtanto ko na ang healing pala, ang forgiveness, hindi lang din siya, one-time event kasi gusto ko minamadali ko kasi ang sakit na. Pero in reality talaga, it's really, you need to process it and you need to journey yung mga emotions na yon. So far, yun yung yun yung story. And praise God kasi dahil doon, 2 weeks old na po akong daddy, so may anak na din po ako. Wala pa pong gender reveal. Pinaalam na sa akin ni God na magiging lalaki yung anak ko. Ang galing, naging lalaki nga po yung anak ko. Kasi sinabi sa akin ni God na a healed father need to pass on that I need to pass on that to my next generation, which is yung magiging anak ko na I know kahit maliit pa lang siya, lagi ko sinasabi na you will be a better dad than me. So,
yun yung sobrang na-enjoy ko dun sa moment namin na kinakausap ko siya. And honestly, hirap pa rin po ako makipag-usap po sa alpha male. So, hindi ko pa rin po, gumawa po ako ng letter po dun sa tatay ko wherein na gusto kong sabihin sa kanya lahat ng nararamdaman ko. Ginawa ko siya nung nasa Thailand ako. So, pero hanggang ngayon hindi ko pa rin siya nasasabi po. So, kailangan ko pa rin po ng panalangin nyo. Hirap po talaga ako. Hirap po talaga na, na makipag-usap po sa mga, sa mga strong male person heads. Pero, ang gusto ko lang sabihin is, hindi kayang ibigay ng papa ko yung expectation ko kasi even siya, wounding niya rin yung tatay niya. So, kasi nakita ko one time na may sakit siya. Umiiyak siya na na sinabi niya na pinabayaan mo ko. Patay na po yung lolo ko pero ang laki din ng galit niya dun sa So parang nung nakita ko yung moment na yun, pinatawad ko yung tatay ko. Honestly, sinabi ko sa kanya, in my head lang po, hindi ko pa nasabi in person na parang, I need to forgive you because even ikaw, wala ka rin namang framework what a good father looks like. So parang, ayaw kitang sisihin sa isang bagay na ikaw mismo hindi mo rin naman nalaman or na-experience. So, ayun. And having that conversation nung gumagawa ako sa letter ko, na-realize ko na yung dating motivation ko na na I want to prove my dad wrong kasi I was verbally abused by my dad. Lagi niya sinasabi magiging wala akong kwentang tatay. That is why sobrang eager akong magkaroon ng relationship kasi gusto kong patunayan sa kanya talaga na even nung lately ko lang even nung undergoing lang nung Living Waters, doon ko lang na-realize kaya pala ako nagpakasal kasi gusto ko nang maalis dun sa bahay na yun. So gusto ko nang bumukod. So nung na-encounter ko talaga yung si God, yung kung paano siya naging tatay, doon na open sa heart ko na I'm proud of my dad. I'm proud of my dad because minahal niya ako sa parang alam niya. And for me, that is enough. Yes. Thank you for sharing that. Pastor JB, when I asked the question, when did you encounter God? Nagbago yung the way he looked at, how he was able to manifest himself to other people and to understand his Father. And that is when you know God is talking to you. Yeah. Right? Yun lang ang nakuha ko sa kanya. That here's a tissue. Tawag dito na, yun ang nakuha ko eh. Yung parang, when I asked the question like, when did God talk to you? Yung kanyang even language na ginamit was different. Yeah. The conversation that he has with himself, with other people, and yung narinig niya, naging aware siya dun sa mga situation na nangyayari. And to the point of forgiving his own father and his wife and himself. That is already God talking to you. And that is a picture of healing. Exactly. And sa narinig natin kay Jomel, it's not a picture of total healing kasi he still struggles with relating, that's okay. Pero meron ng significant healing na nangyayari, and it will continue, because healing is a lifelong progressive process. Because we live in a broken world. It cannot be fixed just like that. And we know in Christianity and in when you are a Christian and you have a relationship with God, wala namang makakaayos na kundi yung relationship mo with God. Saka si Jomel said it so well na nung na-experience niya yung pagiging tatay ni God the Father, nung na-experience niya yon, that was the time na he began to understand na parang siyang parang bumukas yung niya. Parang si Apostle Paul. Yes, at Damascus, going to leading to Damascus. The scales in his eyes were removed. Yes. Tapos nakita niya yung
yung kabutihan ng tatay niya. Yes. To the point he thanked his father for the way minahal siya. The way he can. The way he could. No? Yeah. Yeah, babe, nakita mo yung iba yung nag-iiba yung perspective, and then you know that there was healing there, and you know that is the time God is talking to you. Saka this is not about praying for my father to change. Yes. Kasi sa process ng healing, it may not necessarily be your father will change, but ikaw yung nagbago. Binabago ng Lord yung puso mo. Napakagandang I'm sure a lot of people, thank you so much for that sharing, because I'm sure a lot of our listeners learn from you, and that's one of the biggest gift that you can give people who are listening. It's your story and your healing that somebody out there might have experienced the same, but don't know what to do and what to feel. It's beautiful. Thank you so much, and I'm happy for you. Pastor, I know we have a few more minutes to share. No, siguro at this point, Jomel, I would like to request for you to pray for those who are experiencing the same, and then later also, Pastor, can you pray for us for the coming year? Yes. Kung for everybody who's listening to us, and I continue to listen to us. Okay, Jomel, when you're ready, let us know. Lord, thank you for this day. Thank you, Lord God, because this day is really ordained by you, Lord God. Ikaw ang nagtakda ng mga bagay na to at mga oras na to, Lord God. I pray dun sa mga listener na having an issue with their earthly father, whether it's betrayal or even abuse. I pray that you will see God touching those wounds, yung mga wounds na tinatakbuhan mo, kapatid. Gustong hawakan yun ng Panginoon. Hindi kayang pagalingin ng Panginoon yung mga sugat na yun kung hindi mo kayang maging honest mismo sa sarili mo. God is a wonderful, beautiful doctor na gusto kong pagalingin. Indeed na sobrang mahal tayo ng Panginoon na ipinadala niya yung nag-iisa niyang anak para lang sabihin sa atin na sobrang mahal na mahal niya tayo to pay the penalty of our sin. He is the only perfect mediator for us na nakakaintindi sa'yo. Alam ni Jesus yan. Alam ni Jesus yung pakiramdam na iwan siya. And even at the cross, Jesus cried, "My Father, why have you forsaken me?" God can really relate to you. Jesus can relate to you, kapatid. Pwede mo siyang takbuhan. Pwede mo siyang puntahan. He's like the father in the prodigal son na naghihintay lang na bumalik ka. God will be open arms na yayakapin ka papalik sa Kanya. My prayer is ma-encounter mo ang pagmamahal ng Panginoon at hindi lang isang relihiyon. I bless you with the love of God. I bless you with the love of Father. There is a bigger reason why there is in the Trinity we have a Father and a Son. It's hard to connect to the Heavenly Father if you have a poor connection with your earthly father. God wants you to be fully healed. And God is saying to you, you are fully known and you are still fully loved. Mahal na mahal ka ng Diyos. Sa mga panahon na hindi mo kayang mahalin ng sarili mo, kapatid, God loves you so much. I bless you with that Father love from Jesus and from the God Father. And I pray that the Holy Spirit will empower you to proceed to your healing. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. That's a very wonderful and lovely prayer. Thank you, Jomel. And wow, I learn a lot from you. Thank you so much for sharing. Thank you. Now, Pastor Joey, can you please pray for us for the coming year? Heavenly Father, we just pray for all of us, Lord, na una nagpapasalamat kami sa iyo, Lord, for all that
we have experienced in 2023. Salamat, Lord, that 2023 was a year where we have experienced once again your goodness in our lives. And Lord, as we face, Lord, the new year, I ask, Lord, more than material or financial blessings, Lord, we pray that we will be deeply intimate with you, Lord, that we will know you more, we will love you more, and we can serve you more. And I pray that you will increase our heart's capacity to receive the Father's love. That you will increase our heart's capacity to receive more of your healing, Lord. And so, Father, we pray that kung paano niyo po kami sinamahan noong 2023 ay mas lalong lumalim yung companionship mo sa amin, Panginoon, this coming 2024. And so, I just commit every one of us to your love and care. This is my prayer in Jesus' name. Amen. 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 Naku, napakagandang dasal yan, Pastor JV. We are really blessed that you join. I'm blessed that you joined me in this program sa huling araw po ng ating 2023. Yes. And I wish you all a blessing for the coming year, Jomel, sa iyong family. At Pastor, ganun din sa iyo. Happy New Year. Happy New Year din, Josephine. And I hope I'll see you again. Yes. Not that I don't want Benji to be here. I want him. And and really blessed that you are here with us in this particular program. So on that note, gusto mo na magpaalam, Jomel, sa kanila? Thank you sa ating mga listener. God loves you. Thank you, Jomel and Pastor. Yeah, so goodbye. Paalam po sa inyong lahat, mga listeners namin na tumatangkilik sa programang ito. And see you in the coming 2024. That's right. At akin po naman ay sana marami pang maghilom sa darating na 2024 at patuloy po kayong makinig dito sa aming programa sa panahon ng paghilom dito po sa DZAS 702 at kung nais niyo pong matanong ang programa ng Living Waters, tumawag lang po kayo, check their Facebook and you will find out, right? And just message them. At pwede rin po kayong bumisita sa aming website ang www.livingwatersphilippines.org. That's right. On behalf of my partner, Benji Cruz, ako po si Josephine Reyes, nagpapaalam pansamantala sa inyo at Happy New Year. God bless. Ito ang panahon ng paghilom.